Ako, lumaki ako sa generation na hindi man ako sabihan ng magulang ko na alagaan ko sila pagtanda nila, gagawin ko yon. Yung generation ngayon, hindi mo pa sinasabi na kung pwede alagaan mo ako, sila na mismo nagsasabi na hindi nila obligasyon mag-alaga sa'yo. Regardless yan kapatid, kung obligasyon yan ng anak mo or hindi na alagaan ka, siguro hindi natin pagtatalunan na obligasyon mo ang alagaan ng sarili mo. Gandang araw po, ako po si CRP na Jim D po. So, yung content natin about dun sa OFW na kinanay na after so many years, nagtrabaho sa Singapore, tapos pag-uwi sa Pilipinas, alam mo yon yung pinabayaan ng mga anak, ng mga natulungan niya. So, isa sa mga nag-comment kasi doon, nagtanong kumbaga in a way, parang ang ano niya tama ba na umaasa tayo sa mga anak natin? Magandang tanong yon. Actually, hindi na humaba yung thread na yon, pero sa tingin ko, mas dapat natin tutukan yan. Sigurado ako na marami sa inyo na magkaka-interest na magbigay ng opinion pagdating dyan sa topic na yan. Kasi, ano na yan iba na kasi yung panahon ngayon. Alam mo, ang dami kong nakikita ngayon sa social media na na mga post ng mga millennials, usually millennials siya, na nakalagay doon na na wag mong gawing negosyo yung anak mo. Ang ibig nila sabihin kasi doon, so kung yung anak mo, pinalaki mo, binigay mo lahat sa kanila, wag kang umasa na tutulungan ka rin nila pagtanda mo. Kasi yung pag-aalaga sa mga anak natin is obligasyon base doon sa mga millennials na nakikita ko nagko-comment. Honestly ako, bilang magulang, masakit pakinggan sa akin yon. Lalo na kung maririnig ko yun sa anak ko. Na obligasyon ko na gastusan sila, ibigay lahat sa kanila, magsakripisyo laban para sa kanila, tapos hindi ako dapat umasa na tutulungan ako pagtanda ko. Masakit yon kasi generational gap yon. Kasi ako naman, yung generation ko kasi, lumaki ako na ibinigay lahat ng magulang ko sa akin, tapos hindi man sabihin ng magulang ko, is gusto ko rin ibigay lahat sa magulang ko. As a matter of fact, kung nakikita nyo yung mga videos ko, makikita nyo, yung mga videos ko, pag sa office ko ginawa yan, makikita nyo picture ng mga magulang ko. Laging katabi ko yung mga magulang ko sa opisina ko, patay na yung mga magulang ko Pero pakiramdam ko, ang laki ng pagkukulang ko pa sa magulang ko, marami pa akong di na ibigay. So anyway, mabalik tayo doon sa topic. So, generational gap, ako, lumaki ako sa generation na hindi man ako sabihan ng magulang ko na alagaan ko sila pagtanda nila, gagawin ko yon. Pero ngayon, yung generation ngayon, hindi mo pa sinasabi na kung pwede alagaan mo ako, sila na mismo nagsasabi na hindi nila obligasyon mag-alaga sa'yo. Okay, maganda yun kasi iba't ibang sagot ang matatanggap ng post tong videos na to, depende yan sa edad. So gusto ko makuha yung opinion nyo. So anyway, ito yun. So regardless yan kapatid, kung obligasyon yan ng anak mo or hindi na alagaan ka, siguro hindi natin pagtatalunan na obligasyon mo ang alagaan ng sarili mo. Obligasyon mo na protektahan ang sarili mo. Kagaya ng kinanay, napanood nyo na OFW na muwi sa Pilipinas for good, wala nang inasahan, yung mga anak niya, sinasaktan pa siya. So, kailangan mo protektahan yung sarili mo kapatid. Hindi pa pwedeng iasa mo lang sa mga anak mo. So, ano yung magagawa mo? Ano yung pwede mong gawing action para maprotektahan yan? Kailangan mo magnegosyo, kapatid. Marami ka pa pwede option. Kagaya ko, may mga insurance ako. Isa sa mga pinakamalaking proteksyon sa buhay ko yan. Marami ako insurance. So, kung mamatay ako, may makukuha yung anak ko. Pero higit sa lahat, kung magkakasakit ako, may makukuha akong pera pampagamot sa sarili ko. Hindi ko kailangan ibenta kung ano yung napundar ko. So, mula doon sa insurance na yon, makakakuha ko ng pampagamot kay heart attack, kay stroke, kay cancer yan, makukuha ko na hindi kailangan mamatay ako. At pag tumanda ako, doon sa insurance na yon, may makukuha akong pera
para kung di man ako alagaan ng mga anak ko, makakakawa ako ng caregiver na kaya ko magbayad ng caregiver. So ito yung mga bagay na kaya mong proteksyonan ng sarili mo. Pero kapatid, kung di ka pa handa doon sa idea ng insurance, kailangan mo magsimula siguro sa negosyo. So, maraming klaseng negosyo. Pero ito, again, po-promote ko yung negosyo na kinasanayan ko na at alam ko na. So, para sa akin, kagaya na ginagawa ko ngayon, sa totoo lang, paulit-ulit ko sinasabi na gusto ko na mag-retire at pag nag-retire ako, ang gym business, ang vehicle ko for retirement. So ito, yung mga napundar ko na Gym Republic, siguro by the time na mag-retire ako, mag-a-anim. Anim ang target ko. So mga 2 years yun from now. Sa ngayon, magbubukas uli kami ng panibagong Gym Republic. Isang 1,000 square meters sa Batangas. So, saka na natin sabihin kung saan sa Batangas, no? So, kung magagawa kong 6 na Gym Republic, yung mga gym ko, by the time na magre-retire ako, sobra-sobra na po yun na pera para sa retirement ko. Ang ibig ko sabihin, wala na akong aalalahanin. Hindi na ako mag-iisip saan ako kukuha ng pangkain ko, pangbayad ko sa mga pangangailangan ko. At kung sakasakaling mawala ako sa mga anak ko, sobra-sobra na rin yung makukuha nila doon sa mga Gym Republic na yon. Lalo na, kung mula doon sa 6 na yon, maduduktungan pa nila at mapapadami yon. So ito kasing gym business na to, ito yung kagandahan nito. I hope maintindihan nyo ako, hihimay-himayin natin. Maaring nasa ibang bansa ka, OFW ka, maaring nasa Pilipinas ka, nagtatrabaho ka. Pero darating ang punto, kapatid, natitigil ka sa pagtatrabaho, hindi pa pwedeng hindi eh. Ngayon, pag tumigil ka, kailangan mapagplanuhan mo na sa pagtigil mo ay may sigurado kang perang makukuha buwan-buwan para sa pangsustento sa pangangailangan mo. Kasi ngayon, pinag-uusapan natin, dapat ka bang umasa sa mga anak mo. So dito, walang nakakaalam kung ano ang magiging kasagutan sa tanong na yan, not until dumating ka sa punto na nag-retire ka na at mahina ka na at wala ka ng panggastos, doon mo malalaman ngayon mga kapatid, kung yung anak mo aalagaan ka o hindi. At kung ang maging sagot dyan sa tanong na yan ay hindi ka aalagaan, siguro kapatid, huli na para gumawa pa ng paraan upang ikaw ay makagawa ng paraan para kumita ng pera. So dapat ngayon pa lang. Ang sabi nga, may Chinese proverb. Ang sabi, ang pinakamagandang panahon para magtanim ng puno is 20 years ago. Tama yun. Kasi kung nagtanim ako 20 years ago, malaki ng puno yun. Pero ang susunod na pinakamagandang panahon para magtanim ng puno ay ngayon. Ngayon. Kasi in the future, kailangan mo alagaan niya para maging puno, para mapakinabangan mo. So kapatid, kung hindi ka pa nakakapagpundar, 20 years ago, today, ang pinakamagandang panahon para magpundar. Ngayon, ito yung sabi ko, bakit gym business? Paulit-ulit tayo. Kasi sabi ko nga, ito yung kinagisnan ko, tapos ito yung sa experience ko. Hindi nyo matatawaran yung experience ko na naranasan ko sa kagandahan ng gym business. Ito yun eh. Okay, simula ka. Kung may bahay ka, well and good. Doon sa bahay mo, marami na tayong na-influensyahan dyan, kapatid. Marami na tayong na-influensyahan dyan. Ilan na yung mga kliyente natin ngayon na may bahay na ginawa nilang gym na. So ito, yung bahay nila nagiging asset, totoong asset. So ngayon, paggawa ka, kahit maliit lang kapatid, hindi mo kailangan, huwag mong isipin yung Gym Republic na 1,000 square meters, magsimula ka 30 square meters lang. Doon lang sa bahay mo, garahe mo, gawin mong gym. Kumikita ka 500, 1,000, pinakamaliit yon, pinakamaliit. Kasi feature natin yung sinabi ni Ma'am Arlene ng Awings Gym. Umaabot ng 80 katao ang mga nag-gym sa kanya sa isang araw, sa 30 pesos. So 2,400 po yun, isang araw. Pero huwag nyo isipin na araw-araw 2,400 yan. Pero inaabot siya ng 2,400. So isipin mo 30 square meters na gym yun, napakaliit. Papakita ko sa inyo kung gaano kaliit, gaano karaming tao. So isipin mo, kaya tayo nag-gym dayo ngayon eh, kasi para hindi lang yung salita ko, yung pakikinggan nyo eh. Kumbaga ito, experience na mismo ng sarili nating kliyente mula sa pagiging maliit hanggang naging malaki sila. Di ba? So ngayon, kapatid, kung doon ka magsisimula sa bahay, kunyari, may bahay ka na,
nagdoon ka na tayo ng gym mo, kumikita ka ng 500, 1,000 isang araw, which is not bad kung may sarili ka ng bahay. Ngayon, may asawa ka, yung mga anak mo, may kanya-kanya ng buhay. Siguro naman, sa 500 to 1,000 a day, na pinakamaliit na pwede mo kitain sa gym, mabubuhay ka na. So ngayon, habang retired ka na, kumikita to, nabubuhay ka. Pero ngayon, dahil bilang magulang tayo, kailangan din nating isipin kahit anong sakit ang mararanasan natin kung hindi man tayo alagaan ng mga anak natin na napakasakit, pero bilang magulang, hindi tayo makakatiis. Hindi tayo makakatiis. Kung maalagaan natin ang sarili natin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng negosyo kagaya ng gym business, pag tayo nawala, ipapamana mo rin to sa kanila. Itong business na to, hindi lang isang generation ang pwedeng makinabang. Multiple generation ang pwedeng makinabang nito. Pwede ako makinabang. At kung wala na ako, pakikinabangan ng mga anak ko. At pwede pa pakinabangan ng mga apo ko to. Bakit? Bakal to eh. Yung mga plato na mga ginagamit natin, hindi to gumagaang habang tumatagal. Baka nga bumigat pa yan sa kalawang eh. Nilinisin mo lang. Pero ang punto ko, yung 10 pounds, ngayong taon na to, 10 pounds pa rin yan, 20 to 30 years from now. So yun yung kagandahan. Kasi marami namang ibang negosyo na pwede mong iwan sa mga anak mo. Pero tandaan mo, kung milk tea yan, kung coffee shop yan, kung computer shop yan, o tricycle or jeep yan, sa tingin mo yan, 10 to 20 years from now, nandyan pa yung mga business na yan, maipapamana mo ba sa mga anak mo yan? Hindi, di ba? So ngayon kapatid, ito yung sabi ko, tong negosyong to, mapoprotektahan ka, at the same time, makakapag-iwan ka pa ng isang negosyo sa mga anak mo na kahit wala ka na, makakapag-provide ka. Yun yung gusto-gusto kong idea. Kumbaga, isipin mo to, yung tatay ng lolo mo. So, tatay ko, lolo ko. Yung tatay ng lolo mo, kilala mo pa ba? May nakakakilala pa ba sa tatay ng lolo mo? Wala na. Wala na. Patay na lahat eh. Yung mga nakakakilala sa kanya, patay na rin. Yung mga nagawa niya, wala na. Hindi na pagkukwentuhan yun. Wala nang makaka-relate sa kwento ng tatay ng lolo mo o lolo mo sa tuhod. Pero kapatid, kung ikaw makakapag-iwan ng gantong klaseng negosyo, may legacy kang maiiwan. Bakit? Sipin mo to, yung apo mo sa tuhod, minana tong gym. Pag-uusapan ka pa rin, wala ka sa lolo ko. Yung lolo ko nakapag-iwan ng negosyo para sa akin. Diba? So, magsalin lahi man yan, maaalala pa rin. May legacy kang maiiwan. Hindi ka parang bula na nawala. Para kang bula na hindi na pinag-uusapan. Itong negosyong to, pang matagalan. At kung sa tingin mo, magiging profitable to sa'yo, bakit ka naman titigil? Diba? Bakit ka titigil sa isang branch? Kagaya ng ginawa ko. Nagdagdag ako ng ibang mga branch. At ituturo ko sa inyo paano ko ginawa yun. Pero wait, proof of completion muna tayo para kay Sir Antonio, Joselito Agustin ng Taguig. So, ang in-order niyo, Sir Joselito, is Super Rack and Smith Machine Combo. So, ito, selectorize to. Kung ngayon ko lang nanonood, ito, pwedeng gamitin dito sa kaliwa. May rowing machine dito. Sa gitna, Smith Machine. Sa kanan, kalahati ng crossover. Ganun din sa Super Rack, kanan, lat pull down, harapan, squat rack, kaliwa, kalahati ng crossover. So itong dalawang to, magkahiwalay lang yan pag in-assemble, pagka nagdikit, pwede kang mag-crossover. So tipid na tipid ka sa space at tipid-tipid ka sa budget. So meron din siyang dips with leg raise, leg curl, leg extension na selectorized, incline, decline, reverse flies with pec deck. So ito yung order sa atin ni Sir Antonio. Tama ba? Hindi, Sir Joselito. Sir Joselito. So again, kagaya na ito, makikita nyo na proof of completion natin na to. GI yung ginamit natin na bakal, powder coated to, pang matagalan to kapatid. 16 years na ako sa negosyo ng pagtatayo ng gym business. 16 years na yung gym business ko. Ang biggest regret ko is nakontento ako na successful yung isang Gym Republic ko.
na kontento. Kasi bakit? Kumikita naman ako eh. Yung kinikita ng Gym Republic na yon, higit pa sa pangangailangan namin mag-aama. Pero nakontento ako. So ngayon, total, sabi ko nga, ang susunod na the best time na para magtanim ng puno is today. So yun ang ginagawa ko ngayon. Nagtatanim ako ng puno, nagtatanim ako ng Gym Republic. So, sabi ko nga, bago dumating yung retirement ko, at least maka-anim na Gym Republic ako. Imagine nyo na lang, kung 6 figures ang isang Gym Republic ang kinikita, gaano kalaki yun? Kung 6 na o mahigit pa sa 6. So, yun ang makikita nyo na napaka-enthusiastic ko lagi mag-share sa inyo. Kasi, alam mo, mahirap mag-imbento eh. Madali magsinungaling, pero mahirap makikita sa action mo, sa itsura mo, sa ngiti mo kung nagsisinungaling ka. Pero ako, ganun ako ka-excited. Kasi alam mo, wala akong gusto kundi ma-relate sa inyo kung ano yung naranasan ko eh. Kaya yun yung sinusundan nyo ako ngayon kasi hindi ako nag-iimbento ng mga kwento na pinili ko lang kung saan-saan or pinanood. Ito, actual na experience ko to. So, again, kapatid, sa tanong na dapat ba alagaan tayo ng mga anak natin, ako, bilang Gen X ata ako, kung tawagin, 1970s kami, so Gen X, siguro ang mga Gen X, yun ang isasagot, dapat alagaan. Yung mga anak na yan, regardless yan kung kailan ka pinanganak, obligasyon yan ng mga anak na yan na alagaan tayo. Pero kapatid, kung dumating yung panahon, dahil hindi lahat tayo swerte, hindi lahat tayo swerte na alagaan ng mga anak natin. Para doon sa mga mamalasin na hindi alagaan ng mga anak, mabuti pa, ngayon pa lang magtanim ka na ng puno. Ngayon pa lang, planuhin mo na yung negosyo mo. Ngayon pa lang, magtayo ka na ng gym business mo. Nang sa ganung kapatid, kung ano man mangyari sa buhay mo, meron kang isang negosyo na mapagkukunan ng pera nang hindi ka aasa sa mga anak mo. I hope, kung disagree ka doon sa mga sinasabi ko, gusto ko talaga, lahat yan ng mga comment, sinasagot ko eh. Kung disagree ka sa akin na dapat alagaan ng mga anak, yung mga magulang nila, usap tayo. Friendly debate tayo. Pag-usapan natin yung comment ka. Ako po si RP ng Jim D po. Maraming salamat po.